Secretary Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Ako po si Nina Corpus at sisimulan na natin ang diretsahang talakayan ngayong araw dito sa PTV Pre-SONA Special. Mga proyektong pangkalikasan ang ating tatalakayin ngayong araw kasama walang iba kundi si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Secretary Tony, magandang tanghali po. Magandang tanghali, isang makakalikasang tanghali po sa atin lahat. Isang makakalikasang tanghali po sa inyong lahat. I like the sound of that, Secretary. So, unang-una po, talakayin natin. Medyo technical po itong term na ito, no? Kasi hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Isa ito sa mga pinaka-importanting proyekto ninyo ngayon, itong Geospatial Database. Para po sa ordinaryong mamamayan, ano po ang ibig sabihin nito? Ang Geospatial Database ay isa pong paraan kung paano po imapa po natin ang lahat ng natural resources po ng ating bansa. So ang likas na yaman po ng bansa natin ay pwede pong makita dito sa database na ito gamit po ang tinatawag natin space-based technologies, ang sa kalawakan, ang mga satellites. Opo. So, ang ginagawa po ng database ay talaga pong linalatag po ang iba't ibang mga likas na yaman, whether it be forestry, yung forest po natin, yung katubigan, all surface water, or yung minerals po, yung kung saan nakukuha yung ating gamit sa pagmimina. So, yun po ang silbi ng Geospatial Database. Ang kailangan pong gawin ng ating bansa ay measure po ang tinitreasure po ng ating bansa. So, yun po ang gamit ng Geospatial Database. So, ang tanong ko, bakit kaya ngayon lang ito naisip, no? Secretary Tony, parang ito yung very basic. I mean, para kang minamapa mo Opo. yung mga importanteng lokasyon sa Pilipinas. Opo. I think po kasi po dati yung teknolohiya at yung siyensya, no, yung kaalaman ay hindi po gaanong ma-afford natin. No? Ngayon po, ang mga satellite images, afford na po natin, ang mga analysis tools, ang mga gamit po ng mga computers, afford na po natin. At saka po, meron na po tayong mga human resources na alam po nila kung paano gamitin itong mga to in order to come up with yung talagang ano ba yung inventaryo ng kayamanan ng ating bansa. Napakaganda po nitong database na ito, no? Paano po ito nakakatulong itong geospatial database sa pag-monitor po ng mga illegal activities? Para ba yan sa mga action movies nagzo-zoom in tapos nakikita mo mayroong mga illegal na aktibidad? Isa po yan sa gamit, no, ng Geospatial Database na ito. Accessible po sa atin ngayon ang nangyari po kahapon, for example, o ang nangyari po nung isang linggo. Yes. So, pwede po natin i-track over time. Para siyang CCTV? Opo. Over time, kung ano po ang nangyayari sa isang lugar. So, nakikita po natin kung may pumasok na tao, na-disturb po yung soil po or yung forest natin. At combined with the ground truthing, yung sinasabi natin, kailangan po may mag-verify mula sa ground. No? Makikita po natin kung sino ba ang gumagawa ng illegal o kung sino man ang gumagawa naman ng tama. No? Dahil baka naman minsan hindi nila alam na mali rin yung ginagawa nila, hindi lang sila aware or hindi nila sinasadya. Meron pong ganung mga pagkakataon. Meron po. Okay, so paano po yun? Nagpapadala kayo? Hindi ho ba nakakatakot yung mga tao na pupunta sa mga areas na yan? Lalo na kung illegal yung activity na nangyayari. Siyempre po, trained yung personnel natin sa enforcement at kasama naman po nila yung mga taga-law enforcement talaga. Kung minsan ang NBI, kung minsan ang PNP. Yes. No? Meron, for example, kaming natanggap na report na may pumasok sa isang lugar between Iligan and Cagayan de Oro na may gumagawa ng parang illegal ng pagmimina. So, ginawa po ng report at nag-arrange po ng isang team para pumunta po doon. At the same time, kinuha namin yung mga satellite images over time. Nakita po namin talaga na illegal yung pagpasok nila sa forest area at saka po yung anong ginagawa nila doon. So, naaresto po sila. So, okay. So, it's evidence enough yung mga yung database na ito. Mamaya pag-uusapan pa natin yung mining, ano? Pero sa kasalukuyan, gusto po namin malaman kung ano yung mga value-generating programs na ipinagpapatuloy ninyo dyan po sa Natural Resources Management.
Okay, so marami pong opportunities ang gumawa po ng small and medium enterprises, plus of course yung large corporate activities as well, nagamit po ang natural resources po natin. On the small and medium, marami pong kaming tinatawag biodiversity friendly enterprises, nagamit po ang likas na yaman at hindi po sinisira ang ating ecosystem in order to produce certain products. Sometimes it's cacao, sometimes it's coffee. In between po yung pagprotekta natin sa forest din. So ang mandate po ng DNR is talaga po i-conserve at protect ang ating likas na yaman. So for example, sa ating mga forestry projects, meron po dyan opportunities for cacao growing, Yes. for coffee growing, at iba pang mga bagay na pwedeng ma-produce dito sa base ng ating forest, para hindi po siya matamaan ng commercial interest at kuminsan pangangailangan na rin na talaga pong kinakat po yung forest natin. So, value generating, but it has to do with the conservation of the natural resources as well. So, bukod po sa mga kape or sa tsokolate, di ba? Yan. Opo. Ano pa po yung mga ibang maaaring produkto na pwede nating itanim? Yeah, marami po dyan. Ginagawa pong basket ang iba po mga types of grasses natin. Alam niyo naman, for example, may mga projects na gamit po ang baka, for example, Yes. and the weaves, the different fibers for weaving, Yeah, cotton, for example. Yes po. So, ang sa amin naman po is within the forest lands, there are allowable uses in order for us to also sustain yung livelihood ng communities po natin. So, for as long as ang conservation ay hindi matatamaan, maaari pong ibang produkto ng pang-agrikultura. Also, for example, sa mga mangrove areas natin, we do have fisheries that also coexist. Yes. May mga oyster growing, may mga oyster farming. Talaga po sa mangrove Opo, forest? in the nearshore areas, yes po. Oh, wow. Okay. Kaya ako nasabi na I once visited a mangrove forest na para rin siya naging tourist area. Yes Meron rin po ba kayong mga ganyang proyekto na, kumbaga, may tawag siya na uso na ngayon yung parang that has tourism hand in hand with the environment. Ecotourism. Ang ecotourism po Yes. natin. Yes, we work very closely with the DOT kasi po ang ating mga natural parks, for example, talaga po dinadaluyan niya ng mga tourists natin. So we have trails, we do have mga watchers, and we do have superintendents po sa mga parks natin na pwede pong Yes, I mag-guide. saw. Nakakita po ako. Opo. Nasamahan po kami. Opo, Yes. opo. So meron po talagang ecotourism related activities na sana po maalagaan rin po ng general public yung talagang kayamanan po natin. So by opening up these natural parks, for example, yung underground river sa Palawan, may nag-hiking and nagtitrekking po sa ating mga mountains, talaga pong it opens up the opportunities also sa mga maliliit na businesses na kailangan mag-support rin sa mga ecotourism activities, but also for the large, for example, yung tinatawag natin 5 gems, yung 5 gems, yung Boracay, yung Panglao, yung Puerto Galera, yung Siargao, Siargao. So itong mga to talaga pong protected areas sila, but also high ecotourism value. Yes. So the value though depends, dito sa pagdedepensa natin sa mga ecosystems na ito. Okay, maraming salamat. Yan lang po ang first part ng aming interview sa inyo. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman po natin ang water resource management at iba pang programa ng DNR. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang PTV Pre-SONA Special. Mga minamahal kong kababayan, let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. Ngayong Lunes, ika-22 ng Hulyo, tutukan ang muling pagharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayanan upang mag-ulat sa Estado ng Pilipinas. Ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo, live mula sa Batasang Pambansa. Buong pwersang ihahatid sa inyo ng Pambansang TV mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Saksihan ang pagbubukas ng regular na sesyon ng Senado at Kamara sa umaga.
at ang special coverage ng SONA sa hapon. Kasama ang pinagmamalaking institusyon ng media sa bansa sa ilalim ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Intercontinental Broadcasting Corporation, at Philippine Broadcasting Service. Subaybayan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa PTV digital platforms. Ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hatid ng inyo, People's Television. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sina Audrey Goriseta, Tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Dayan Kirer, ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal, 13 ng Setyembre. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang tradisyon ng SONA ay formal na nagsisimula sa imbitasyon ng Kongreso sa Pangulo para dumalo sa joint session nito. Sa umaga, isinasagawa ng Senado at ng Kamara ang kani-kanilang sesyon at pagkatapos ay sabay silang maghahain ng resolusyon na handa na nilang pakinggan ang ulat ng Pangulo. Pagdating ng hapon, sasalubungin na ng AFP Chief of Staff at ng mga Sergeant at Arms ng Senado at Kamara ang Pangulo sa kanyang pagdating sa batasang pambansa. Dadaan ang Pangulo sa Honor Guard at tutungo sa Presidential Legislative Liaison Office para sa courtesy call sa mga pinuno ng Senado at Kamara. Matapos ang courtesy call, tutungo na ang Pangulo sa Session Hall at iaanunsyo na ng House Speaker ang kanyang pagdating bilang hudyat ng pagsisimula ng joint session ng Kongreso. Dito ilalahad ng Pangulo ang kanyang State of the Nation Address kung saan nakapaloob ang kanyang mga isinusulong na plano para sa bayan. Matapos ang SONA ng Pangulo ay sabay nang isasara ng Senado at Kamara ang joint session ng Kongreso. Abangan ang paglalahad ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Nagbabalik ang PTV Pre-SONA Special at kasama pa rin po natin si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Secretary Tony, nasaan na po ang DENR sa inyong Integrated Water Resource Management Plan? So, alam naman po na yung presidente po natin nag-create ng Water Resources Management Office dito po sa loob ng DENR. Ang gawain po ng WRMO ay kino-coordinate po niya ang mga different water-related functions ng mga ibang agencies. Kasi over time, talagang nangyayari na iba't ibang mga agencies ay may water functions. For example, ang National Irrigation Authority, ang DA, of course, malaki yung kanyang water din, no? So, NIA would be one. Ang ibang DPWH, yung sa flood control, kasama rin po sila sa pag-handle ng water. Ang local governments, meron po sila mga water projects. So, ang sinabi po ng Presidente is dapat coordinated tayo at integrated. So, yung integration really refers to yung alamin po natin sana kung saan nanggagaling ang tubig po natin. So, typically po, galing po yan sa bundok. Dulot po ng forestry natin na talagang tinatrap po niya ang ulan in order for it to actually feed into yung mga aquifers natin, yung sa ilalim ng lupa at sa mga ibang sapa at ibang mga rivers po natin, so surface water. Ang kailangan alamin ng lahat ay ang Integrated Water Resources Management ay tinatawag na ridge, yung mountain ridge, hanggang reef, so hanggang ocean po siya. Kailangan alagain po natin Yung dadaanan po ng daluyan ng tubig na yan. So, Pero galing po yan sa mga ulan. Opo. Ang supply po natin ay galing sa ulan. So, at least mapalad yung Pilipinas na medyo
kung seasonal naman po, pero kung minsan talaga na marami pong ilan, especially ngayon sa climate change, alagaan po natin ang supply side ng water management. May isang aspeto rin dyan sa water management, ang infrastructure side. Ano pong klaseng infrastruktura na kailangan gamitin in order for it to be impounded and conserved during the times na wala po tayong ulan. And paano po siya na-distribute sa mga nangangailangan. So, yung supply, yung infrastructure, tsaka po ngayon yung demand. So, syempre po, yung demand galing sa mga communities po natin, galing sa business, sa industry. So, ang kausap po ng Water Resources Management Office ay lahat po ng mga stakeholders ngayon upang i-manage not just yung pag-ingat ng supply, pero yung paggamit ng tubig in terms of conservation. At dito nga rin po pumapasok yung pangangailangan natin para sa water security ng bansa. So alam ko, sabi nyo nga, whole of government approach, iba-ibang mga ahensya. Yes, paano po tumutulong yung DENR para po ma-improve natin at mapalago pa itong water security natin? Actually, different dimensions po, no? The first one is yung sa kaalaman sa klima. No, alamin po natin sana na sa pagbabago ng klima, iiba po ang patterns natin sa ulan. So may mga areas tayo na in the future talagang magiging tagtuyot at mahaba. Mahaba yung malang ulan. May mga areas ngayon na talaga po ang daming ulan na hindi po ganon dati. No, so kailangan natin sa isip yung talagang ano pa yung dulot ng mga climate change na ito at paano ba natin magagamit yung knowledge or kaalaman in order to manage our water security sa bansa. The second part would be sa pagko-coordinate namin ngayon, no? Open dialogue kami ngayon sa mga ibang department. Talagang pagkonsulta is very active, pati po sa DILG, pati po sa DSWD, yung DPWH, at kami, we are talking actively kung paano ngayon magiging multiple purpose ang mga infrastructure projects po natin ngayon in terms of water. So yung flood control dati ay pwedeng maging water impounding para sa panahon ng tagtuyot. You can actually impound water in order for there to be something conserved for the time na wala talagang ulan. There's also soil erosion control. Ang DPWH at ang DNR ay magsasign po ng agreement na talaga pong each infrastructure project may katapat yung forestry project ngayon. No? In terms of NIA, sa NIA naman, marami pong rights ang National Irrigation Authority na kuminsan nasa lugar po siya na talaga pong wala ng agriculture activity. Ang example po niyan, marami pong rights ang NIA sa Cavite. Okay. Pero ang Cavite naman ay highly industrialized na ang maraming areas sa Cavite. So ang pangangailangan naman nila ay tubig para sa mga residents and para sa mga commercial and industrial activities. So ang kinausap po ng ating WRMO, ang provincial government ng Cavite at saka yung NIA, sabi po natin, pwede pa natin i-convert yung some of these rights para magamit naman po ng mga residential and commercial industrial uses na hindi na ginagamit sa pagtatanim, no, agriculture. So, ang nangyari po ngayon, napapackage na ngayon ang isang project na bulk water ang tinatawag para na po magagamit itong mga rights na ito to supply other uses na talagang ngayon na nangyayari pero wala pang supply ng tubig na opo. Napakaganda po itong development na ito na ginagawa po ngayon na nagtutulungan yung iba't ibang mga ahensya. Nagiging multi-purpose po. Itong let's say, mga dams po natin, sabi nyo nga, pwedeng gamitin for irrigation, sa farming, pwede rin sa tao. Depende sa need po ng komunidad. So parang sayang sana noon pa natin ito ginagawa kaysa po sa tinatapon lang yung tubig sa dagat. Di ba ganun po dati? Opo. I think dapat i-cite yung talagang vision ng ating presidente. Sa umpisa pa lang, talaga pong sinisikap niya na lahat ng mga resources, whether it's financial, technical, infrastructure, ay multiple value. No? Hindi lang po isa yung gamit.
in order for us to maximize kung ano bang pwedeng gamitin in order to move forward yung ating Philippine Development Plan. So kailangan po ng isang leader na may vision na ganito in order for it to actually move forward. Okay. Matanong lang po namin, Secretary Tony, kung ilan na po ba sa ngayon ang mga rehiyon o isla na wala pa pong access sa fresh water at papaano po ito tinututukan ng DENR? Okay, babalik po sana tayo sa Geospatial Database. Ang ginawa po sa database ay minapa po ang lahat ng surface water sa buong bansa. On top of that, ang ginawa po nila is pinatong po nila kung saan may mga local water districts at local water projects at national water projects. Ang findings po dyan ay may mga 40 million tayong katao na unserved and underserved. Marami po dyan ay nasa geographically isolated, yung malayong-malayo, kuminsan nasa sa tutok ng bundok or sa mga maliliit na island barangays. At marami din po sa ating kababayan sa BARM ay talaga pong unserved and underserved. So, ang ginagawa po ngayon, because we have this mapping system, is we can now focus on the investment areas na talaga pong kailangan. Dito po sana tayo mag-invest sa infrastructure to capture the water and dito po sana mag-invest din para ma-distribute yung tubig kung saan nangangailangan. So, may project po kami ngayon sana na we'd like to move forward in terms of bringing water to small island barangays. Ito po talaga yung tinatawag natin. Hindi siya masyadong tinatawag na bankable project kasi maliliit na communities lang po ito, mga 1,000 to 3,000. Pero po sila po ay nangangailangan talaga ng tubig. So araw-araw dinadala po yun ng mga yun po, binabangka nila sa mainland at saka pabalik. So ang gusto namin pong gawin is either kung may sapa po sila sa island barangay or may water source, may filtration system sana po sila para magamit nila yung tubig. Kung wala pong sapa or other water source, sana may maliit na desalination plant na yun kinokos po namin ngayon in order for us to be able to say, budgetan po sana natin ito in order for these island barangays to have water. So, meron po bang budget at ginagawa na po ba ito ngayon? Sinisika po namin ngayon mag-raise ng budget para sa mga ito. Kasi po dati, syempre, yung mga LGUs natin, marami naman ng concerns. Itong mga isolated areas, medyo hindi po talaga naabutan ng mga resources. So, tinatarget po namin ngayon itong mga barangays na ito in order for them to actually get the budget that they need. Ang importante lang po is hindi po ito isang dole out or isang grant lamang. Kailangan po mag-organisa ang community in order for them, among each other, na talagang magko-cooperate po sila in order to sustain and maintain itong mga facilities na ito. Otherwise po, hindi po tatagal at hindi naman pwedeng inaantay na lang po natin yung bigay. So, kailangan part yung community po. Yes, may social component po dito. Opo. Okay, ngayon, Secretary, balik tayo dun sa usapin ng pagmimina. Opo. Paano po pinapalakas ng DENR itong potensyal ng mining sector sa bansa upang masuportahan po ang economic growth? Kasi minsan yung ibang tao allergic po sa salitang pagmimina. Opo. Siyempre, ang feeling nila right away, di ba? It's bad for the environment. Opo. So I think two things that we need to recognize. First, kailangan po natin ng minerals. Sa araw-araw po, di ba, nag-usap po tayo kanina. Yung kotse po natin, yung relos, yung cellphone, galing sa pagmimina yon. Hindi lang po yan. Yung mga daan, yung mga building materials po natin, galing po yan sa pagmimina ng tinatawag natin non-metallic minerals, no? So yun po yung sand and gravel, miniming na rin po yan. So kasama po yan sa pagmimina as an industry. So, ang ginagawa po ng DENR ngayon is talagang pinapalakas po namin yung responsible and sustainable mining. Ano pong ibig sabihin yan? Ang environmental monitoring po namin ngayon ay enhanced sa paggamit ng space. Yung mga satellite images. So, talaga pong nakikita po namin ang quality ng pagre-rehab, for example, ng mga areas. Yung batas po natin ay malakas naman in terms of yung kinakailangan gawin ng isang kumpanya in order for them to maintain yung permit to mine. Enforcement
ang issue. So ang agreement po namin ngayon, for example, sa mga mining companies is magde-deploy po kami ng isang tao na talaga po nandyan sa kada isang operation nila in order na magbantay talaga. Dati po ba walang ganun? Wala po. So ang arrangement po namin is as a partnership. Hindi po taga ano lang ng batas, no. Dapat ang DNR at yung private sector ay magiging responsible partners together in order for the minerals to actually contribute sa economic development po natin. Ngayon po ang sabi po ng NEDA ni SEC-RC, 0.5% lang to GDP ang contribution ng mining. Ang mga developed countries kagaya ng United States or yung Canada or Australia, nasa 12 to 14% na kanilang GDP nanggagaling po sa minerals industry. Sa atin po, ilan lang? 0.5. 0.5. So, gamit rin po natin yung geospatial database. Minapa po namin lahat kung saan ang known resources ng minerals sa bansa. Ang calculation po ngayon is mga 9 million hectares more or less ay maraming minerals pa tayo, both metallic and non-metallic. So, kailangan po responsible yung approach natin sa pag-extract. Okay. Wow, 9 million hectares na parang available. Well, not available, but ang alam na po natin, yes, are mineral rich. Yes, okay. Secretary, pakipaliwanag nga po sa amin kung paano ina-address ng DENR yung illegal mining sa buong bansa, lalo na po yung mga small-scale mining operations. Aaminin po natin na medyo nahihirapan po kami sa small-scale mining. Kasi po, hindi lang po ang DENR ang government body na kasali po dyan sa pagre-regulate at pagpe-permit ng small-scale mining. Kasama po dyan ang local government. So, ang probinsya or ang municipality ay may bahagi po, no, dito sa pagmamanage ng mga small-scale mining na ito. So, ang sa amin naman is kung ano ang makikita ng mga regions namin by reports, talagang pinapasukan po natin in order to investigate. Ang mahalaga po sana is yung cooperasyon, no? yung relationship po namin sa mga LGUs, kasi po sila po ang nasa posisyon, no, in terms of small scale mining, in order for enforcement to really happen. Sa totoo lang, ang budget po ng DNR ay wala pang 0.5 ng 1% sa buong budget natin annually. So, in terms of... Magkano po yun? Mga 25-26 billion. So, parang isang project lang yan ng isang malaking ahensya. Opo. Ayun lang po ang budget ng DENR. Yun lang po. So, minamaximize po namin yung paggamit ng technologies in order for us to actually keep monitoring. So, may drone technologies po namin na ginagamit. Of course, we also have people on the ground na talagang pinapasukan po natin yung mga areas na talagang problematic, no? So, combined science, technology, and human resources. Okay. But local government plays a very big role. Yes, the LGUs. Yeah, po. Okay. Secretary, nung nakaraang taon, inihayag po ninyo dyan sa DENR ang pangangailangan sa pagkakaroon ng nickel processing plant, yung nickel na mineral sa Pilipinas, para ma-maximize daw po yung mineral resources na bansa. Ngayon, explain po natin sa mga hindi nakakaalam. Balita ko, isa tayo sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo. Opo. Number 2 tayo ngayon sa pag-export ng nickel. Number 2. Subalit po, ang ine-export natin ay tinatawag na raw, yung hindi processed. No? So, ang polisiya ngayon, with DTI at also in terms of the economic development policy, is to encourage investment dito sa pagpoproseso ng nickel dito para hindi naman po yung talagang very basic na value lang ang binibigay dito sa ine-export natin. Pagkatapos ng paghukay, sige lang, ilalagay na sa barko, tapos inilalabas na. Ayun na yung value, no? So, ang konti lang ng kikitay mo kasi raw material po ito. Opo. So, sa buong bansa, 2 lang po ang nickel processing facilities natin. At gusto po natin sana palaguin pa. No? So, ang importanteng isipin dyan is kung saan sila makaka-tap ng power, energy, kasi marami pong energy yung kailangan. Tubig rin, kailangan.
At this point, sinisika po ng DTI na talagang i-advance yung value chain participation natin, hindi lang po supply chain. Kaya yung supply, ayun lang po, yung raw. Pero sa value chain, meron tayong process so that we can actually gain more in terms of the price of what we export. Yeah, para po mas maintindihan ng ating mga mamamayan, ano? Opo. Imagine na paki-explain lang po na kapag naproseso yan, mas malaki ang kikitain ng ating Opo. bansa. Opo. Parang sa bigas and a lot of our resources. Yes. It's the same thing. Kulang tayo sa processing. Opo. So the value creation happens na process na po natin, nasa form na po siya, na talagang mas valuable po dun sa bibili sa labas. Ibibenta mo siya, mas malaki ang kikitain natin. Opo. Kasi sa ngayon, kahit sabihin mong world's second largest producer, parang that's wow. But ayun you're lang selling po. it at a very low Price. And ang proseso ngayon is kung ano pong hinukay at dyan in-identify, so iliload na po yan sa barko. Ang alam na po natin is by science na hindi lang nickel ang minerals dun sa soil na yan. May mga iba pa. No? Kailangan, wala tayong investment in processing, so hindi natin ma-extract yung value sa iba pang minerals na nakabaon dun. Like what? May mga rare earths na tinatawag, no? May scandium, may mga iba pang minerals na kailangan ng ibang bansa na hindi pa natin binavalue kasi hindi po natin ma-extract. So nandun lang siya. Hindi naman siya nawala or nasira. Yeah, so ang nangyari po, na-extract siya sa ibang bansa. So sila pong kumikita ng value na yon at nawawalan po tayo. Hindi tayo ang nag-extract noon. Oo. Sabi nga, nung isang eksperto, nakikinig ako sa isa sa mga USEC po ninyo, yung nickel. Ginagamit yan sa mga electric cars. Opo. Sa lahat, pati turbines, yung wind turbines. Yes, for energy. Opo. So, imagine kung hindi na natin, baka in the future, hindi na oil. What if yung country that's rich in nickel, actually, ang para magiging Saudi Arabia, di ba? In fact, that's a very good point. Kasi po, in order to transition to a low-carbon future, ang kailangan po natin ay renewables. Pati po yung from the battery hanggang yung EV cars, yung turbines po natin, lahat po yan ay very minerals intensive. At tayo po, marami po tayo dun sa mga minerals na kinakailangan po dun sa pag-produce ng mga technologies na yan. Nickel, copper, okay, chromium. No, meron po tayo niyan. So, ang iniisip po natin ngayon is how do we have a minerals policy and investment climate na talaga pong minamaximize po sana natin yung anong meron tayo in order for us to be globally competitive sa shift to renewable energy. Yung mga turbines po niyan, yung wind turbines, napakaraming copper ang pangangailangan, napakaraming nickel ang pangangailangan. Mga EVs po yan, hanggang sa battery. Talagang nangangailangan ang buong mundo talaga ng mga minerals na ito. Ang yaman na po sana ng Pilipinas. Ano sana, po? yes po. Okay, di bali po, ipagpapatuloy pa natin ang ating talakayan with Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kaya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang PTV Pre-Sona Special. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga,
PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented. The flagship projects cover investments in the areas of physical connectivity, water resources, agriculture, health, digital connectivity, and energy. Physical connectivity infrastructure, such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport, account for 83% of this program. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Abangan ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngayong ika-22 ng Hulyo, dito lang sa inyong People's Television. Tanging kaligayahan ko noon, pagka nakita ko na yung may binigay na ako na balita kay Mel Chanco. Narinig ko na siya, binasa niya yung balita. Yun na ang achievement ko noon. Ang desk noon, overall, parang desk, supervisor, si Dinga Helonia, yun ang talagang kasumpa talaga na experience. But I mean it in a good way. Despite and in spite of all the restrictions, the limitations, naturo nila sa akin yung tamang pagbabalita, tamang journalism, tamang pagiging professional, at ang laking pride na maging part ng PTV. Ito ang gumawa sa akin. Ito talaga ang kung bakit naging Doris Bigornia si Doris Bigornia. Nagbabalik po ang PTV Pre-SONA Special. Kasama pa rin po si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Okay, Secretary, pag-uusapan naman natin yung action plan, no, ng DENR laban naman po sa climate change. Opo. Okay. So, ako po ang hinirang ng Presidente as his representative dito sa Climate Change Commission. So, marami pong nangyayari ngayon globally, no, especially na piniprepare po tayo ngayon for the new climate change talks which will be held in November. No? Annually yan, so what they call the COP, the Conference of the Parties, in terms of the climate change negotiations, annual yan, so kada taon. Now, ang importante po sa atin as a developing country, biodiversity-rich country, also minerals-rich country, is integrated po sana ang pag-iisip po natin on fighting climate change. So, may dalawang pathways or tinatawag natin journeys that we have to take. Isa po yung mitigation. Yung mitigation ay talaga pong kailangan ibaba po natin yung pag-produce natin ng mga greenhouse gas, no? Minimeasure po yan in terms of yung carbon equivalent, no? So, paki-explain nga po sa masa ng mabilisan po yung greenhouse gas. Greenhouse gas. Ito po yung mga gases na talagang tinatrap po ang heat ng galing sa araw and binablanket po niya ang buong mundo. Ang epekto po niyan is itong global warming. Ang global warming naman, ang nagkukos ng climate change natin kasi ang dami pong init at energy sa atmosphere, hindi po makalabas siya. Ang naapekto naman natin, yung weather at yung mga
ecosystems po natin, yung mga industrial processes po natin. So itong sa pag-iinit po ng ating mundo, marami po siyang implication in terms of the activities. Ang biggest concern natin, pag-iinit po ng dagat, mga oceans. Kasi po dyan nanggagaling ang pag-formation ng ating mga typhoons. Yes. Pag mainit na mainit at marami pong evaporation ang nangyari, no? Yung tubig na umaakyat sa atmosphere, dyan po nanggagaling ang lakas ng mga tropical cyclones natin. So, mitigation, kailangan po ibaba po natin yung sources ng mga gases na ito. Saan po nanggagaling sa atin, sa Pilipinas, nanggagaling yan, of course, sa fossil fuel, sa transportation, sa energy po natin, kasi mostly coal pa rin po tayo. Sa agrikultura, marami pong methane in our method sa growing rice ngayon, yung wet dry growing. So sa industriya, no, sa pagbubuga ng kanilang mga proseso. And so yung mitigation na tinatawag ay kailangan ibaba po natin yan. So meron na po tayong isang plano in terms of the sectors na nagawa, na national, na talaga pong pinaplano niya per sector kung paano ibaba yung production ng carbon or carbon equivalent na greenhouse gas. Ang mas importante po sa amin din, sa DNR, ang tinatawag na adaptation. Ito po yung kapasidad ng tao at yung mga ecosystems po natin, yung mga agriculture po natin, talagang mag-recover at mag-cope dito sa pag-iba ng klima. No, so ang adaptation po ay a lot of it is social, no? A lot of it is social. Kasi po we are the ones that are using the natural resources that are now affected by the climate change, no? So kailangan po magiging resilient ang mga communities in order for us to recover and to build a new life na ngayon under climate change na tayo talaga. No, so adaptation is very important. Meron na po tayong National Adaptation Plan. Sa plano na yon, rinarangko yung mga provinces natin hanggang sa barangay with DSWD, kasama pa rin yung DSWD, with our development partners para tignan saan ba kailangan ng tulong in terms of yung exposure nila sa either heat waves, sa sea level rise, sa bagyo, no? And then talagang ano pong kailangan by sector and by community in order for them to be able to cope and to survive as well as thrive dito sa pag-iba ng klima. So adaptation plan is a plan na talagang whole of government din kailangan. Ngayon po, meron tayong convergence budgeting. So yung convergence budgeting will take into consideration adaptation and mitigation in terms of pagpaplano sa paggamit ng resources ng gobyerno. Very important in both is local communities. They are the front lines in order for us to recover and survive. So we're wanting to build capacity together with DSWD naman ito in terms of the future development work na kailangan i-support in order for our communities to become more resilient. Environmentally sa amin, alam po namin na all communities rely on sources of water, on the soil for their agriculture, on the forest, no, for flood control. So, ang role po ng DNR ngayon is to be in every mandate of almost every department in terms of environmental protection and biodiversity conservation. Ang biodiversity, hindi po kailangan malimutan kasi po, if we lose species, it is also an indication that we are losing certain capacities to cope with climate change, and we will eventually lose our own capacity to cope. Food chain is dependent on certain species to be intact. Kung mawawala po ang isang uri ng hayop or ng halaman, for example, na kinakailangan dito sa food security, yan ang indikasyon na hindi tayo nananalo in terms of our fight against climate change. Okay. Speaking of biodiversity, no, ito pang Verde Island Passage, the center of the center, sinasabi nila, of marine biodiversity. Recently, nagkaroon po kayo ng tatlong malalaking negosyante sa bansa, no, na nag-sign po ng MOU or Memorandum of Understanding. Paano niyo po nagawa ito na may private sector? Nakuha niyo po yung suporta rin nila?
nag-umpisa po yan dito sa pag-amin po natin na ang Verde Isla Passage ay, of course, center of marine shorefish biodiversity. Alam po ng buong mundo yan. Pero alam rin po natin locally na marami pong gamit itong Verde Island Passage. No, transportation is one, may ecotourism doon, at meron din po doon ang paggamit ng tinatawag po natin liquefied natural gas na part of our energy transition plan ng DOE, no? So nung nalaman po namin na meron ng bagong investment in the area to support the energy transition, kinausap po namin si Secretary Popo. Sec, baka naman pwede tayo mag-cooperate dito sa environmental protection din ng Verde. Alam naman po na kailangan yung fuel na yon. But we need to also understand na meron tayong dapat i-protect na rin. So, Secretary Popo was really very, very supportive. Tapos kinausap po namin ng isa-isa yung mga negosyante yon. Opo. May mga malalaking businesses po doon. And then kasama rin po, actually, after we spoke to them, kausap rin po natin yung first gen, no? Yung Lopez Group. So lahat po ngayon ay nasa may MOU na po kami. In order to invest in the environmental protection and biodiversity conservation. Dito po sa kinikilala naman globally na isang global hope spot for the oceans, no? So tatayo po tayo ng isang marine research station dyan in collaboration with UPMSI, with De La Salle, yung talagang long time na mga NGOs na nagtatrabaho doon. And we'll also be working with the social component with ABS-CBN Foundation. May mga iba pang foundation na talaga pong community work in sustainability yung kailangan rin i-asikaso. Ayan, good luck po dyan po ay sa Marine Station na gagawin pa lang. Kailangan po yan dyan. Well, Secretary, ito naririnig namin pero minsan di maintindihan ng ordinaryong mamamayan yung significance po. And I know it's very important para sa ating bansa. Yung pagiging host ng Loss and Damage Fund Board. We are now a host. Yes po. What does that mean? Okay po. So, in the global discussions on climate change and the impacts, no, yung loss and damage, yung parating talagang sinusupport ng mga developing countries who are unable at sometimes to cope with the impact of climate change na hindi naman dulot ng kanilang mga aksyon. Dulot ito ng mga industrialized countries na in terms of yung causes ng greenhouse gas emissions sa ating atmosphere. So ngayon po, loss and damage means yung mga nawawala at hindi na talaga ma-recover sa atin. Paano ba mako-compensate or ma-address yan in terms of helping these communities and countries to recover, to move forward. For example po, ang mga tinatawag natin small island developing countries, nawawalan po sila ng lupa. Sea level rise, kinakain na yung kanilang lupain. Saan po sila pupunta? At paano po sila lilipat kung sakasakali? Sa atin po, meron tayong ring coastal erosion all over, no, the country. So, ang loss and damage ay talagang Philippines and the developing countries have been fighting for this for decades na ma-recognize, no? So finally, in the last conference of the parties, napasok siya sa agenda at yung creation ng board at yung initial funds. So ano pong silbi ng board? Ang board na ngayon ay magsasabi kung sino ba at magkano ba ang pwedeng i-access ng mga natatamaan ng climate change na hindi na talaga marirecover nila. Both in economic terms, tsaka po yung non-economic terms. Meron po rin dyan na provision para sa loss of culture. Kasi po, nawawala na rin yung say farming technologies nila, hindi na magamit. At saka dinilipat na sila sa ibang area. So, ang Loss and Damage Fund Board will now be making those decisions. Ang significance po sa pag-host is the Philippines can now be a very prominent part of that discussion. Kasi nasa board rin po tayo. Secondly, itong fund na ito ngayon ay hindi lang contributions from developing countries. Ngayon po, may mga tinatawag natin na philanthropies, yung mga charities. They will be able to contribute to the fund. And yung private sector, pwede rin mag-contribute to the fund. Why is that important? Dati-dati po, country to country lang ang pag-uusap. Ngayon po, under the Loss and Damage Fund, maaari na pong i-access itong fund ng mga communities
tinatawag natin subnational, no? Subnational entities, in order for them to say, kami ay nawawalan ng ganito at kailangan namin ng resources, no? And so, in this new fund, and the board will be the ones who will now make that decision, even those that are not countries will be able to actually gain access to the resources. What do you mean, and not apply. countries? In other words, you may be a community, a local government. Okay. You may be an organization of peoples, for example. No? And you can get access to this fund? You can actually apply. Okay. So, hindi lang po countries ngayon ang pwede mag-apply. So, yung mga ibang climate funds kasi, country mag-apply. Yes. Dito po sa loss and damage, pwede na po yung tinatawag na subnational. Okay. So, importanteng hino-host po natin ito kasi Philippines has led the fight together with other developing countries in terms of establishing loss and damage as a claim. No? Okay, congratulations. Malaking bagay po yan. Pagiging member of the board and pagiging host ang Pilipinas. Secretary, bilang panghuli na lang po, ano po ang mensahe po natin sa ating mga kababayan? Minsan-minsan lang namin kayo nakakausap. Baka meron po kayong gustong sabihin mula po sa inyo sa DENR. I think mapalad po tayo under this administration na mayroon po tayong presidente na talagang iniintindi niya ang environment, no? Alam po niya na lahat po ng ekonomiya, no? At ang well-being ng ating mga komunidad ay dependent din dito sa nature natin, no? Sa nature, sa mga ecosystems po natin. And on that note, we are very fortunate na alam po na presidente na ang klima, ang environment, ang population development, ang social and economic growth ay talaga pong talagang hindi pwedeng i-consider na talagang hindi konektado. Konektado po sila lahat. And so for us, I want to ask for the support from our communities and sa mga different LGUs, sa mga different associations. We're trying our best in order to have a new science-driven and science and technology-driven, I should say, DNR. And for that, we need your support in order for us to make the right decisions to support ecosystem health, contribute to biodiversity conservation, and to sustainable development. So, marami pong salamat. Good luck po sa inyo sa DENR at maraming salamat po sa diretsahang pagsagot nyo sa mga katanungan namin. DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Maraming salamat din po. At yan ang diretsahang pagtalakay sa mga ginagawa ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Pambansang TV, ako po si Nina Corpus at ito ang PTV Pre-SONA Special.